Sumainyo ang Panginoon. At sumairi Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka, at puting-puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-usap kay Jesus, kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti po'y dumito na tayo. Kung ibig niyo'y gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila'y wala na silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag niyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Patuloy ang ating pag-aninilay sa katangian ng isang buhay na sambayanan. At sa pakapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus, batid natin na ang misteryong ito ay nagdudulot ng pag-asa, lalo tigit sa kanyang mga halagad na pinagpahayagan niya ng nalalapit niyang paghihirap, sakit, pagdurus at kamatayan sa krus. In the early part of St. Matthew, Jesus were able to predict His passion. At alam niya na nababahalat naliligalig ang mga alagad niya nang sabihin niya't ipahayag ito. At marahil sila'y nagdudud at nag-aalilangan, tunay nga ba itong Mesiyas? Kaya naman, sinama niya si Pedro, Santiago at Juan sa bundok ng Tabor upang manalangin. At sa pananalangin na yaon, anong nasaksihan ng mga alagad? Ang pagbabagong anyo ni Jesus. At nakita nila si Moises na kung saan pinagkalooban ng kautusan at si Elias ang dakilang propeta ng lumang tipan. Waring sinasabi sa kanila na itong Jesus na kanilang guro at Panginoon ang kaganapan ng kautusan at kaganapan din ng matagal ng propesiya na magliligtas at tutubos sa sangkatauhan. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay patikim, pagsulyap sa nalalapit na kalwalhatian na haharapin niya pagkatapos ng sakit, hirap at kamatayan sa krus. Ang paningning niyang larawan ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Kaya maganda pong tingnan ng ilang mga punto. Paano mapapag-alab ng buhay na sambayanan ang ganitong uri ng pag-asa sa ating buhay? Una, huwag nating tingnan at husgahan na ang mga hirap at sakit natin ngayon ay katapusan na. Never judge your life only by your present struggle. Because once we judge it in that way, everything has its own end. Tapos na.
Katulad ng ipinakita ni Jesus, hindi magtatapos ang kanyang buhay sa sakit, hirap at kamatayan sa krus. Bagamat kailangan niya itong harapin, pasanin at pagdaanan. Lahat po tayo'y may kanya-kanyang mga struggles. We have our own share of difficulties and hardships in life. Yung iba po, iniisip ang katapatan ng kanyang asawa, ang pagiging pasaway ng kanyang anak, ang kahirapan ng pagbabudget para sa pamilya, o kaya na may karamdaman na pinagdaraanan o maging pangungulila. Do not judge yourself as if the present is the only thing that matters in life. Once you do so, all this struggle does not mean anything at all. Ang buhay na sambayanang nag-aalab ang pag-asa, kinikilala na ang lahat ng ito'y hindi mapaparam sa kawalaan. Ito'y kailangang pagdaanan sapagkat may dakilang kalwalhatiang inihahandog sa Diyos para sa ating buhay. Sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, our present struggle and suffering is not worth comparing to the glory that we will receive. At yun ang bukal ng pag-asa. Where do we put our hope? Not only about the present stage in our life, but there is something lies ahead. And all struggle that we are undergoing with has nothing to compare to what we are going to receive from God if we remain to be true and faithful to Him. Kaya pag inisip lang natin yung ngayon, pagkasipayo, panghihina ng loob, ang sisiksik sa ating isip at panghihinaan na tayo at kawalan na ng pag-asa ang susunod. Do not judge your present struggle as if it is the end. There is a future lies ahead. Let us remain to be true and faithful to our God, and He will give us more than what we are undergoing with in our life. Pangalawa, sa kwento ng Ebanghelyo at pagbabagong anyo ni Jesus, may isang tinig na nangusap mula sa alapaap. Kinikilala si Jesus bilang anak na pinakamamahal. Pero anong pangalawang hamon? Pakinggan ninyo siya. Ipinakilala ng tinig sino si Jesus. Siya ang minamahal na anak. At kung siya'y minamahal ng Ama, bahagi ng ating pagmamahal kay Jesus ay ang pakikinig sa Kanya. Sa tinig na napakarami at ingay na ating hinaharap sa araw-araw nating buhay, nakikilatis pa ba natin ang tinig ng Diyos na nangungusap sa pangyayari sa araw-araw nating pamumuhay? In a lot of noise and voices around us, can we still distinguish the voice of God and able to listen to Him? Sapagkat kapag tayo nakikinig sa Kanyang tinig, sa pamagitan ng Kanyang salita, sa pamagitan ng Biblia, ang ating puso ay haharap sa hamon ng buhay na kung saan may karunungan, may kapayapaan at kalmado nating haharapin ang mga hamon na ating pinagdaraanan. When we listen to the tiny voice of God in our day-to-day life, our heart will find peace. The more we grow calm and the more we become wiser in every step and decision that we are going to make in our life. Ang taong puspos ng pag-asa
laging nakikinig sa tinig ng Diyos. Hindi sa tinig ng kamunduhan, hindi sa tinig ng layaw ng katawan, hindi sa tinig na kung saan tayo'y nililinlang. Ang tinig ng Diyos ay katotohanan at hindi tayo natatakot harapin ang katotohanan sapagkat kapag tayo naging totoo sa harapan ng Diyos at kapwa-tao, wala tayong takot at pangamba. Payapa ang ating kalooban kahit na ano pang mga ibinabato na paninira laban sa ating katauhan. Kaya ang pag-asa ay bubukal sa taong laging nagkakaroon ng panahon para makinig sa ating Panginoon. Kaya nga ba ganun na lamang ang paghahangad ni Pedro, Santiago at Juan na manatili doon? Pero hindi yun ang layunin ni Jesus. Hindi niya nais natakasan ang paghihirap tulad ng hangad ni Pedro, Santiago at Juan, sapagkat ang pagdarasal does not allow us to live our life, our present life, but rather it prepare us for it. Kapag ho tayo ay nagdarasal, hindi natin tinatakasan ang katotohanan. Hindi rin natin iisang tabi ang mga pinagdaraan at hinaharap natin sa buhay. Sa halip, binibigyan tayo ng lakas, pananampalataya, pagpapasensya at malalim na pag-ibig kapag tunay tayong nananalangin. Ang pag-asa ay ginagatungan ng malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. At ang pakikipag-ugnay sa Diyos ay hindi pagtakas sa kasalukuyang hinaharap sa buhay. Sa halip, dahil tayo nakikiugnay sa Diyos, nakikinig sa Kanya, higit tayong may lakas, higit tayong may malalim na pangunawa, pagpapaumanhin at malalim na pag-ibig. At kapag ganun, higit tayong nagiging malakas na harapin ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Kaya ang pananalangin ay hindi lamang good feelings. Prayer is not just experiencing good feelings, but prayer, hopefully, will make us like Christ. Willing to face the suffering, willing to face all the persecution, even the crucifixion on the cross. Because every struggle in life, we are strengthened by God who walks with us in our everyday life. Kaya nga po, when we pray, slowly we are also being transfigured to be like Christ and having the strength to face all the struggle and persecution because we know we are strengthened by our God. Kaya ho kapag tayo'y tunay na nakapagdarasal, higit tayong may lakas para harapin ang hamon ng buhay at harapin ito na kung saan katulad ni Hesukristo, umaasa sa Ama at na hindi siya pababayaan at ipinapaubaya ang sarili niya sa patnubay ng Espiritu sa bawat hakbang na gagawin niya sa kanyang buhay. Ang buhay na sambayanan ay alagad ng pag-asa. Kailan may hindi siya pwedeng maging buhay kung punong-puno ng sipayo, panghihina ng loob at negatibong pag-iisip ang namamayani sa kaisipan niya. Kapag ganon, patay na sambayanan yan. Ang buhay na sambayanan ay alagad ng pag-asa. At ang isang alagad na punong-puno ng pag-asa ay pinag-aalab
ng pananalangin. Pangalawa, pinag-aalab ng pakikinig sa Diyos. At panghuli, hindi niya kinikilala na ang kasalukuyang paghirap ay katapusan kung mananatili siyang tapat sa Diyos. Higit na kanyang aasahan ay ang kalwalhatian. Nawa ang ating sambayan ay tunay na maging buhay at maging bantayog tayo ng pag-asa sa araw-araw nating pag-irad. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga nanguna sa ating pagkadalawang araw ng nobenaryo, ang Samahan ng Apostolado ng Panalangin, ang Ministry of Artal Servers, ang Sambayanan ng Mahal na Bire ng Santo Rosario, sa panguna rin ng mga barangay officials ng Barangay 61M at 61A. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli pinapaalalahanan po tayo, bukas ay First Friday. At dahil walang misa sa umaga, ang ating banal na pagtatanod Santissimo ay gagawin sa ganap na ika-4 ng hapon. So yung mga gusto hong magdiwang ng First Friday, banal na oras, gagawin po ito instead na 5 a.m. ay 4 p.m. at susundan ng nobenaryo kay Poong Nazareno, pagdarasal na rosaryo at misa nobenaryo para sa ating mahal na patron. So sa ikalawang araw na ito, katangian ng buhay na sambayanan ay nagiging bantayog ng pag-asa. Hindi natin ikinakahon ang isa't isa batay sa mga pagkakamali o kaya mga sakit at sugat na nagawa sa atin. Sapagkat ang paghihirap ngayon ay hindi nangangahulugang panghabang panahon. May pag-asa tayong ito'y hahantong sa kalwalhatian kung ang kalooban ng Diyos ay ating pinakikinggan at ang pananalangin ay laging may puwang sa ating buhay para palakasin tayong harapin ng may kapayapaan, pag-ibig at lakas na karunungang nagmumula sa Diyos. Yun ang katangian ng buhay na sambayanan. Tayo naway maging bantayog ng pag-asa sa ating pamayanan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't magbagong anyo katulad ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.